trabaho. Pero dahil narinig niya mabuting balita, hindi na siya nag-break contract. At ang sabi niya, Brother Rod, magtitiis na lang ako. Magtsatsaga na lang ako. Kasi naniniwala ako, walang imposible kay El Shaddai. Yun ang mga tao ay pananampalataya. Kapag kayo ay nagtatrabaho, huwag niyong pairalin ang inyong damdamin. Pairalin niyo ang inyong pananampalataya. Na kahit anong lupit, gaano kahigpit ng iyong mga amo, maniwala ka pagdating sa Diyos, may pagbabago. Amen po ba? Amen. Kasi hindi mo naman alam pag nag-break contract ka. Hindi mo alam kung siswertehin ka pa. Tama ba? Ikaw magtsatsaga ka, magtitiis ka. Buwan-buwan may sweldo ka. Ikaw mag-break contract ka, uwi ka ng Pilipinas, nakanganga ka. Amen ba? Walang nagtsatsaga na hindi pinagpapahala. Kasabi mo sa katabi mo, tsaga lang. Baka meron kang ilalaga. Amin po ba? Si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Anong ginawa ni Abraham? Tsaga lang, tsaga, tiis. Naglalakbay sila. Pero tsaga lang si Abraham. Pero anong sabi ng Bible? Habang siya ay naglalakbay, payaman ng payaman si Abraham. Ano bang kabayan ng payaman ng payaman? Ang buhay kay Kristo. O diba? Payaman ng payaman, paganda ng paganda. Paangat ng paangat. O diba? Kaya habang kayo ay nagtitiwala kay Lord, siya ang daan ng katotohanan. Sabi ng Bible, ako ang katotohanan. Huwag na huwag kang mawawala ng tiwala kay El Shaddai. Dahil ang lahat na nananalig sa Kanya ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Huwag kang lalayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay El Shaddai. Bakit po? Kasi habang nakadikit ka kay El Shaddai, magtatagumpay ka. Yayaman ka. Aasinso ka. Amen ba? At yun naman ang katotohanan. Wala pa akong nakita na nanatili kay El Shaddai, naghihirap ang buhay. Halos lahat na nanatili kay Lord at hindi nadala sa mga problema, pagsubok, ay hindi po pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Totoo lang, nakakatuwa dito sa gawain eh. Meron tayong mga nakakasama, mga bago, kaya kayo mga bagong may bago man dito. Manatili na kayo kay Lord. Huwag na kayong lalayo sa Kanya. Yung ating isang kasama na umuwi ng Pilipinas kanina, hindi nang hintay sa Cebu Pacific, yung pala, kanyang ticket, ay Asia, Air Asia. Nagulat daw sila, bakit hindi nagbubukas yung Cebu Pacific? Yun naman pala, talaga lang hindi magbubukas kasi hindi naman ang biyahe niya. Mabuti lang, may mga concern na mga citizen, mga peer partner, pinatanong, pinatingnan ulit kung ano ba yung ticket niya. Buti, nakita. Air Asia pala. Kung nagkataon, nakaalis sa aeroplano, doon pa naghihintay pa. Kaya mahirap din talaga. Naalaala ko na kayo pumunta ng Macau nung araw o ng mission ko, mga 2004. Kung nakakamali. Palibasa na nanahan ako sa sinabi sa akin nagsabi ako sa Pilipinas na kung saan yung mabilis ang pila, doon ka pumila. Hindi na ako nagbabasa. Pagbaba ko ng aeroplano, pasok ko ng immigration, nagmasid muna ako, nakita ko sa kaliwa, mabilis ang pila, doon ako pumila. Dahil yun ang instruction sa akin eh.
Kung saan mabilis ang pila, doon ka pumila. Mamaya-maya, may pulis na lumapit sa akin. Ang sabi sa akin, you have a white card? Kasi pala yung residence pala doon, white card ang kanilang hawak. Dati yun, hindi ko alam ngayon kung magbago na. So, palipasan mayroon ko na lang polling card, kulay puti, kinuha ko, sabi ko, this is my white card. Sabi sa akin, no, your residence ID. Naramdaman ko, mali yung aking pinilahan, pero hindi ako tumingin sa taas kasi maalata ako. Utakan lang naman yan eh. Ito na ngayon, tumoy ako ng maayos, talaga naman, kasi naka-Amerikana pa ako. Sabi ko, hey officer, nakapit naman. Sabi ko, this is my residence ID, my passport and my ticket. Tapos sabi, no, your residence ID. Sabi ko, yes, this is my residence ID, my passport and my ticket. Tapos, nakatayo talaga. Tapos sabi, okay sir, I will guide you. Akala ko, pupusasan ako. Sabi ko, Lord, nakakahiya ito, ako napusasan. So, ginaid ako ng officer, ng pulis, pupunta doon sa tamang pila. Tapos tinuro na sa akin sa taas. Pero alam ko naman na mali ako, tinuro sa akin. Nung makita ko, tourist, resident. Kaya sabi ko na sa officer, ako, hey officer. Sabi niya, yes. Sabi ko, thank you so much. Kaya minsan, pag mahina ang loob mo, walang mangyayari sa iyo. Kaya dapat talakasin mo na yung loob mo eh. Amen ba? Amen. Saka nagbabasa rin dapat eh. Kaya naging aral sa akin. Next, mission ko ng ibang bansa. Talaga namang hindi na ako nakinig sa Nagsabi. Talagang aware na ako, nagbabasa na ako. Saan ko pupunta. Noon kasi paribasa, first time ko mag-abroad. Siyempre, nakarelay ako sa nagtuturo sa akin. Hindi naman sa akin sinabi na, magbasa ka na lang doon sa airport, sa immigration, magbasa ka na lang, makikita mo naman. Hindi. Sabi sa akin, kung saan mabilis ang pila, doon ka pumila. Ay nako, wala ka lang katotohanan sa tao. Hindi ka taga pwedeng mag-rely sa sinasabi ng tao, mapapahamak ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-rely sa sinasabi ng tao. Amen ba? Amen. Kaya pag may lumalapit sa iyo, takirang ng passport o pangalan mo kasi mamutan sa bangko, huwag kang maniniwala. Ano ba kayo? Huwag kang gagalit sa akin. Kung may gumagawa yan dito, gagalit kayo sa akin. Huwag nyo naman istorbuhin yung iba. Amen. Kasi mayroon pa lang dito mga ihiramin yung passport mo, pangalan mo, para uutangan ka. Alam niyo po, may nag-share sa akin niya, kawawa naman siya. 2 bangko pa. Wow. Tapos sa terminate yung ng utang. Umuwi ng Pilipinas, ipangalan niya ang ginamit. Ano nangyari? Siya ay nag-suffer. Kaya kumanta na lang siya, saan ako nagkamali? Kaya huwag niyong gagawin niyo para kayo masuong sa kahirapan ng buhay. Pagdating sa tao, walang katotohanan. Tanging kay Jesus lang may katotohanan. Amen ba? At ano pang sabi ng Panginoon? Ako ang buhay. I am the life. Anong ibig sabihin ni Jesus na ako ang buhay? Alam niyo po, sabi ng Bible, John chapter 10 verse 10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Anong ibig sabihin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya? Madalas, kapag nababanggit yung salitang buhay, ang kadalasan na ating kaagad na naidulugtong ay buhay na walang hanggan. Yun kagad ang ating naiisip kapag ka nababanggit yung buhay na walang hanggan. Pero, hindi lang yun ang ibig sabihin ng Bible. Pag sinabing buhay na buhay, ang gusto ng Panginoon, dito pa lang sa lupa ay magkaroon ka ng magandang buhay. Maayos na buhay. Kaya nga sabi ng Bible, isang buhay na ganap. Ano ba yung ganap? Ibig sabihin maayos. Maganda.
Buhay na, may problema, pero agad nagkakaroon ng kalutasan. Tama ba? Hindi na sobrang hirap ang buhay. Pagka kumita man, agad-agad nawawala, nauubos, natatapos, na walang natitira sa iyo. Naghahanap ka, nasaan na? Dumaan lang sa kamay ko, wala na. May mga ganun mga pangyayari, di ba? Kaya nga na-share ko minsan sa preaching ko na kapag ang tao ay ipinanganak ng mahirap, wala siyang pagkakamali, wala siyang kasalanan. Kasi wala namang tao ipinanganak ng mahirap na magkasabi, ba't ba ako pinanganak ng mahirap? Wala. Pero ito ang katotohanan. Lahat ng ipinanganak sa mundo, bata pa lang, binibigyan ng Diyos ng abilidad. Binibigyan ng Diyos ang talino. Kaya mayroon tayong iba't ibang talino, iba't ibang abilidad. Nang ibig sabihin ng abilidad, iba't ibang galing. Iba't ibang husay. Hindi pare-parehas ang galing ng tao. Hindi pare-parehas ang husay ng tao. Katulad sa akin, ito aminin ko sa inyo. Ako marunong kumanta pero hindi marunong tumahimik. Ba't ang aralan ko muna para maging matahimik talaga? Pero mayroon naman talaga inborn, talagang magaling kumanta, magaling tumahimik. O yung mga anak ko, yung wife ko, talaga namang inborn sila, talagang magaling kumanta, magaling tumahimik, at anong pakantahin mo, ang gagaling, lalo yung bungso ko. Dumaan ulit sa audition ngayon para sa children's choir. Ang sabi niya, ayaw niya pumasa, kasi ayaw niya kumanta. Tapos in-audition siya, pasado pa rin. Tumatakas na, pero nakakapasa pa rin. Hindi ko lang maintindihan, baka mamaya, dahil anak ni Brother Ruto, kaya pinasa. Pero in-audition naman, pasado pa rin. Yung iba kong mga anak, ang gagaling kumanta, ang gagaling tumiming, pero ako naman, hindi ko maintindihan. Kaya pag ako'y kumakanta, walang tugtog. Akapela lalaki. Andyan ba kayo? Amen. O at least alam niyo na, pag pinakanta niyo ako, huwag niyo patutugin si Brother Jeffrey. Kasi alam niyo na mangyayari. Pero pagkasabay ko mga choir, sigurado timing naman ako. Andyan ba kayo? Amen. So, anong ibig sabihin dito? Ang gusto ng Panginoon, yung buhay na maayos. Sabi ni Jesus, I am the life. Amen ba? Naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin ng kasiyasiya, yung bang walang paghihirap sa buhay. Walang kahirapan. May problema man, pero agad na aayos. Sabi natin kanina, ang batang ipinanganak na mahirap, wala siyang pagkakamali. Pero pag ang tao namatay ng mahirap, ang laki ng kanyang pagkakamali. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng talino at abilidad, ang galing at husay, hindi mo naman ginamit. Kaya may mga bata, 50 anyos na, umaasa pa sa magulang. May mga anak na, sa magulang pa rin nakasandal. Bakit? Kasi hindi ginagamit ang abilidad na mayroon sila. Kaya anong nangyayari? Walang nararating ang buhay. Hindi kasi natuturuan. Pero kung sila'y makikinig ng mabuting balita, matututo sila at magagamit nila yung galing at husay na ibinigay ng Diyos sa kanila.